Unti-unti nang binibigyang buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga binitawan niyang commitment sa kanyang State of the Nation address. Nitong linggo, sumentro sa healthcare, housing, energy, food security at iba pa ang naging aktibidad ng Pangulo. Atin pong balikan ang isang linggong aktibidad ng Pangulo. Isang araw matapos ang kanyang sona, binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Davao de Oro Provincial Hospital sa Monte Vista. Dito ipinagkaloob niya ang halos 148 million pesos na pondo para sa karagdagang kagamitang medikal ng ospital. Pinangunahan din niya ang panibagong yugto ng Bawat Bayan Makikinabang program para sa mga lalawigan ng Davao de Oro, Davao del Norte at Davao Occidental. Sa ilalim nito, direktang naihatid sa mga benepisyaryo ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno, kabilang na ang tulong pinansyal, kabuhayan at iba pang social services sa pamamagitan ng Local Government Support Fund at Socio-Civic Projects Fund. Sa Davao City naman, ininspeksyon niya ang People's Ville Housing Project at nangakong magdaragdag pa ng 42 gusali na target makumpleto bago matapos ang 2027. Target nitong makapagbigay ng ligtas at disenteng pabahay sa mga pamilyang Pilipino. Miyerkules, pinangunahan niya ang pagbubukas ng Energy Museum sa Taguig City, kasabay ang paggunita sa ika-25 anibersaryo ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Iginiit niya ang kahalagahan ng seguridad sa enerhiya at ang patuloy na reforma upang maging mas maaasahan, mas abot kaya at mas napapanatili ang supply ng kuryente sa bansa. Sa Malacanang, tinanggap niya sa isang farewell call ang ilang ambassador at nagpasalamat sa kanilang naging ambag sa pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas sa Hungary at Netherlands. Huwebes, nagtungo naman ang Pangulo sa Pangasinan upang inspeksyonin ang rehabilitated Sual Fish Port. Layunin nito na palakasin ang infrastruktura sa pangisdaan at pagandahin ang food supply chain ng bansa. Inatasan ng Pangulo ang Department of Agriculture na ipagpatuloy ang modernisasyon ng mga fish port sa buong bansa upang mapataas ang produksyon, mabawasan ang post-harvest losses at mapabuti ang kabuhayan ng mga mangingisda. Kasunod nito, nagtungo siya sa Pantalan kung saan nakipagpulong sa mga lokal na mangingisda at mga tauhan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na kamakailan ay nakaranas ng water cannon attack mula sa China Coast Guard habang nagsasagawa ng routine mission malapit sa Bajo de Masinloc. Mula Pangasinan, dumiretso ang Pangulo sa Tarlac City para sa panibagong yugto ng Bawat Bayan Makikinabang program. Binisita rin niya ang Northern Luzon Command kung saan nakipagpulong siya sa mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Tiniyak niya ang suporta ng pamahalaan sa mga sundalo at sa patuloy na pagpapalakas ng kakayahan ng bansa sa larangan ng pambansang depensa. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.